kapatid, may binabantayan na naman pong sama ng panahon sa loob ng bansa at may tsansang maging ganap na bagyo sa mga susunod na oras. Yan at iba pang mga update, ihahatid sa atin ating weather frontliner Tito Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo, Tito Alvin. Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Gaya nga ng binabanggit natin itong mga nakaraang araw is nananatiling aktibo yung tinatawag nating monsoonal trough na kung saan kadalasan dyan nagsisimula yung ating mga low pressure area. At eto na nga, meron tayong panibagong binabantayang low pressure area dito sa eastern section ng ating bansa na huling namata ng pag-asa sa layong 1,030 kilometers east ng Northern Luzon. Sa ngayon, hindi natin yan inaasahan maglandfall o tumama sa lupa, pero yan po ay magtatagal dito sa eastern section ng ating bansa. Dito po sa sa East Philippine Sea na kung saan yan po ang magpapalakas ng habagat o southwest monsoon sa mga susunod na araw. Sa ngayon, yung ating mas madalas na pag-ulan at mas mataas na tsansa ng pag-ulan ay nandito sa general area ng Zambales at Occidental Mindoro. Pero ang natitirang bahagi po ng Mindoro, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Central Luzon, including Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, at maging dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kasama na po dyan ng Ilocos Region, maging sa mga kabundukan ng Cordillera at nag-extend pa yan sa area ng Batanes. Bagamat sumisili po yung ating araw, posible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at may kalakasan po yan kapag nakakaranas tayo ng thunderstorms. Ganun din po ang panahon natin dito sa areas ng Rizal, Cavite, Batangas, maging dito sa natitirang bahagi o diyan po sa ilang bahagi ng Palawan at nag-extend pa yan sa may area ng Panay Islands, diyan po sa may areas ng Western Visayas. At mas lalakas pa po at mas lalawak yung ating habagat ngayong papasok na weekend, lalong-lalo na sa Friday hanggang Sabado. At ang natitirang bahagi naman ng Visayas, maging dito po sa malaking bahagi ng Mindanao ay nakakaranas po ng matinding init ng panahon at alinsangan at may kataasan po yung ating heat index. Sa katunayan, nagtaas na po ng state of calamity ang area po ng Dinagat Islands dahil po sa epekto ng El Nino o yung kakulangan nila sa tubig ulan dyan at matinding init ng panahon. Kaya doble ingat po tayo para sa mga kaigsuon natin sa Visayas at Mindanao. Dito nga sa Metro Manila, bagamat sumisili po yung ating araw, mas maulap po yung ating panahon at kung sa pagsapit po ng hapon, tumataas po muli yung ating tsansa ng pag-ulan at thunderstorms. Posible po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon. At posible nga yung ating mga thunderstorms na nagdudulot ng mga biglang buhos ng malakas na pag-ulan. Kaya sa mga lalabas ng bahay ngayong araw na ito, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Bago na po, ang ating araw ay sumikat kani-kanina lamang 5:44 ng umaga at muli po yang lulubog mamayang 6:12 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin. Laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Tito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo. Umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.